Sa video na ito mga ka-dreamers, update po tayo sa ating luya farm plantation. Ito na, napagtagumpayan na po natin siyang punlaan ng luya. Itong area na ito mga ka-dreamers, after natin i-cultivate nito halos isang linggo yung ating pagsusumikap dito ng maisaayos natin yung lupa. Ayan. So kung mapapansin niyo ay flat na po siya dahil sa sinuyod pa po natin yan para alisin yung mga malalaking ugat. So ang area na ito ay 47 kilos yung ating binhi. At dudugtong na rin natin yung bisol. Ayan mga ka-dreamers. Kung mapapansin niyo may dahan-dahan ng nakahilerang bisol. So ito yung kasalukuyang ginagawa namin after na itong ating luya. Yung ating luya farm plantation mga ka-dreamers, dito natin inilagak medyo malayo sa may puno ng niyog na may bunga. At di lang po sa kalayuan dito mga ka-dreamers. Kung mapapansin niyo, ayan na yung ating ilog. Ayan na yung ating source of water sa hinaharap. Pero sa part na to, malawak. Karugtong nito, dulong-dulo na yan ay bisol po natin. So pili yung area na pinaglagakan po natin ng ating binhi. At ito naman, di ako sigurado, pero nag-eksperimento po ako ng sili. Nag-nursery po tayo ng sili rito. Sana tumubo. Para dito naman natin siya ilalagak sa balisbisang ito. Diretso. Plano pa po natin yan mga ka-dreamers. Sana mag-work yung ating pagsusumikap. So ayan yung ating luya sa hinaharap. Mas maganda po siya tingnan pag sumibol na may biyayaan po tayo ng Diyos na makapangyarihan sila at na siyang ating pangunahing tinitingala sa kataas-taas ng langit para magkaroon tayo ng biyaya at pagpapala sa ating pagsusumikap. At dito naman sa part na to mga ka-dreamers, inihanda ko na rin dahil sa medyo matagal yung pagsasarol, kaya doon ako nahirapan. Pagsasarol, tapos nung pagsusuklay ng lupa, ipaplat natin, i-level up natin yung lupa para mas maganda po siya punlaan at mas maganda tingnan yung ating malagar din. Ika nga, ganun po yung luya din, medyo masilan po siya sa mga ugat. Kaya ito kasalukuyang dinidevelop ko rin dahan-dahan, although meron pa po tayong pagitan, medyo matagal-tagal pa yung ating binhi, halos 30 days pa bago darating. Pero gayon pa man, maghanda na rin tayo. At dito naman, pinagsabay ko na rin mga ka-dreamers, sa area na yan ay ibabahagi ko rin sa inyo kapag na-develop ko na ng tuluyan. Yung ating saging naman, idudugtong dyan sa ibaba ng mga puno ng niyog na ating naipunla sa hinaharap para mas maganda tingnan kung tulad na nito. Ito yung naipunla nating saging. Ayan, hilera na yan papunta doon nung 2 buwan na ang lumipas. Ayan na, tuluyan na po siyang nananahon, green na po. Kaya maaari niyo po akong tulungan sa pamamagitan ng inyong pag-follow at pag-subscribe. At sa hinaharap sa aking mga pangitaing panaginip ayon sa Biblia, mga tanda at kababalaghan bago ang dakilang araw ng Panginoong Jesucristo. Hanggang sa muli, maraming salamat sa pakikinig at pag-subscribe. Papuri sa Diyos, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. God bless. Thank you Lord. Nilagyan po natin siya ng net, pokot kung tawagin sa Cebuano terminology mga ka-dreamers, dahil sa meron na po tayong livestock, mga manok, kaya nilagyan natin siya nito.
Thank you Lord, kahit pa paano meron tayong mga materyales na nagagamit agad. Yung gamit ng kapatid ko ay dito ko naman siya ginagamit sa ating Luya Farm Plantation para malaya yung ating mga manok gumala dyan sa ating mga sakahan para maghanap ng kani-kanilang mga pagkain, mga insekto. Thank you Lord.